ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Susan. Morning, Tani. Kumusta si Marlene? Ito, lalo pang bumagal, Susan, ang bagyong Marlene habang tumutulak pa norte o pa hilaga at namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 1,020 kilometers dyan sa may silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Kaninang alas 2 siya ng madaling araw. At base dito sa forecast track ng Pag-asa, kanina itong alas 11 ng gabi ay patuloy ang inaasahan nating pananatili nito dito sa may Philippine Sea bago unti-unting kikilos to pahilagang silangan o northeast. Ibig sabihin to, Susan, ito yung tinatawag nating recurvature o parang mag-u-turn ng bagyo, posibleng papalayo dito sa ating bansa. At wala pa rin direktang epekto ito sa ating panahon, pero itong bagyong to tumutulong para lumakas itong hanging amihan o yung northeast monsoon. Kaya, Susan, sa mga susunod na araw, asahan mo unti-unting lalamig dito sa atin. Samantala, ngayong araw, may ulang asahan sa may northern at eastern section ng Luzon, katulad yan sa may Cagayan Valley, dito sa may probinsya ng Aurora hanggang dyan sa may Quezon, at dito sa may Bicol region, asahan din ang maghapong tsansa ng may mahinang ulan, kasama na ang ibang bahagi ng Southern Luzon. At dyan sa Visayas, mahihinang ulan naman ang maranasan, lalo na sa may eastern section at sa ilang bahagi ng western section, yung nakikita nating kulay green na yan. At sa Mindanao, mayroon din pagulan, pero sa hapon na ito, dulot ng thunderstorm sa rehiyon ng ARMM, dyan sa may ibang bahagi ng Northern Mindanao, kasama na ang Soxargen. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.